Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Kami nga pala ang Pagkatang 4. At ngayon, mag-uulat kami tungkol sa sanaysay, dalawang uri ng sanaysay, sangkap ng sanaysay, bahagi ng sanaysay, katangiang dapat taglay ng isang mabuting mananaysay, pagkakaiba at pagkakatulad ng sanaysay, at ang akda na ipinagbili sa pagkaalipin. Bago kami magsimula sa aming pag-uulat, meron kaming isang energizer o laro para sa inyo para masiglain kayong nanonood sa aming pag-uulat. Handa na ba kayo? At ang tawag sa energizer o laro ay kilalanin ang baby. Ang paraan sa paglaro ng energizer na ito ay kilalanin nyo ang bata na nasa larawan. Magsimula na tayo. At ngayon, masigla na kayo at handa na kayo makinig. Magsimula tayo sa sanaysay. Ano nga ba ang sanaysay? Ang sanaysay ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kurong may akda. Ang ibig sabihin ng kurong-kurong may akda ay ang personal opinion ng nagsusulat ng sanaysay. Ayon kay Alejandro G. Abadilla, ang sanaysay daw ay nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Sino nga ba si Alejandro G. Abadilla? Si Alejandro G. Abadilla ay sinilang noong Marso 10, 1906 at namatay noong Agosto 26, 1969. Siya ay karaniwang kilala bilang Aga. Siya ay isang Pilipinong makata, mananaysay at manunulat ng kathang-isip o fiksyon. Bakit nga ba mahalaga ang sanaysay? Mahalaga ang pagsulat at pagbabasa ng sanaysay sapagkat natuto ang mambabasa mula sa inilahad na kalaman kaisipang taglay ng isang manunulat. Nakikilala rin ng mambabasa ang manunulat dahil sa paraan ng pagkasulat nito sa paggamit ng salita at sa lawikaing kaalaman ng paksa. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Althea Barinyan at tatalakayin natin ngayon ang mga uri ng sanaysay. Ang sanaysay ay may dalawang uri. Ito ay ang formal o maanyo at di formal o informal. Una ay formal o maanyo na sanaysay. Formal o maanyo na sanaysay, ang sanaysay ng formal o baguhan sanaysay na tinatawag din na impersonal, naghahatid ng mahalagang kaisipan o kaalaman sa makaagham at lohikal na pagsasaayos ng mga materialis tungo sa ikalilinaw ng pinakapiling paksang tinalakay. Ito din ay maanyo rin ito kung turingan sapagkat ito'y talagang pinag-aralan, maingat na pinili ang pananalita kaya mabigat basahin, pampanitikan kasi kaya makahulugan, matalinghaga at matayutay. Ang matayutay ay ang salitang matayutay ay ito ay nagbigay diin ang isang kaisipan o damdamin. Pangalawa ay mapitagan ang tono dahil bukod sa ikatlong panauhan ng pananaw ay objektibo o di kumikiling sa damdamin ng may akda. Ang tono nito ay seryoso, pa-intelektual at walang halong pagbibiro. Elementong sanaysay, panimula, katawan at wakas. Ang formal na sanaysay, ito din ay naglalahad ng walang halong pagbibiro, dapat seryoso. Informal o di formal na sanaysay. Subjektibo ito sapagkat pumapanig ang damdamin na paniniwala na may akda ang pananaw.
Ang pananalita ay parang pinag-uusapan lamang. Parang usapan lamang ng magkaibigan ang may akda, ang tagapagsalita at ang mga mabasa at ang tagapakinig. Kaya magaan ang madaling maintindihan. Palakaibigan ang tono nito, kaya pamilyar ang tono dahil ang pangunahing gamit ay unang panauhan. Intindihin ito dito ang mga bagay-bagay, mga karanasan at iyong mga bukod na kapapakasan ng personalidad na may akda ay maaaring empatiyahan o kasangkutan ng mambabasang media. Ang sanaysay na informal o di formal ay mapanglungkot, nagbibigay lugod sa pamamagitan ng pagtatalakay sa mga paksang karaniwan, pang-araw-araw at personal o isyong maaaring magpakilala personalidad na nanunulat o pakisangkot niya sa mga mambabasa. Tema at nilalaman. Anuman ang nilalaman ng isang sanaysay, tinuturi na paksa, dahilan sa layunin sa pagsulat nito at kaisipang binahagi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po pala si Sweta Mentiso at ngayong gabi ay tatalakay natin ang anyo at istruktura. Ang anyo at istruktura ng sanaysay ay isang mahalagang sangkap sapagkat nakakaepekto ito sa pagkakaunawa ng mga mambabasa, ang maayos at luhikal na pagkasunod-sunod ng idea o pangyayari ay makakatulong sa mambabasa sa pagkaunawa sa sanaysay. Sa madaling salita, ang anyo at istruktura ay hindi lamang sa kagandahan ng sanaysay, kundi para sa pagiging epektibo nito. Kapag maayos ang istruktura at anyo ng sanaysay, mas madaling maunawaan ng mamabasa ang iyong mga ideya at mas epektibong maipapabot ang iyong mensahe. Wika at estilo. Ang uri ng antas at wika ng estilo, paggagamit nito ay nakakaepekto sa pag-unawa ng mambabasa, higit nang mabuting gumamit ng simple at natural at matapang na mga pahayag. Bahagi ng sanaysay. May tatlong bahagi ang sanaysay at ito ang panimula, katawan at wakas. Magsisimula tayo sa panimula. Ang panimula ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ang unang tinitingnan ng mga mambabasa. Dapat nakapupukaw ng atensyon ang panimula upang ipagpatuloy ng mambabasa ang pagbasa sa akda. Ikalawa, ang katawan. Sa bahaging ito ng sanaysay, makikita ang pagtalakay sa mahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay. Dapat ipaliwanag ng mabuti ang bawat puntos upang maunawaan ito ng magiging mambabasa. Ito ang wakas. Nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. Sa bahaging ito, nahahamon ang pag-iisip ng mambabasa na may sa katuparan ang mga tinulakay ng sanaysay. Katangian dapat taglayin ng isang mabuting mananaysay. Number 1. May malawak na kaalaman o karanasan sa paksa. Number 2. Nagagamit ang wika ng gusto at mabisa. Nakapipili ng mabuti at mabisang estilo ng paglalahad ng ideya. Malinaw at hindi madamot o matipid sa pagpapaliwanag ng kaisipan at kaalaman ukol sa paksa. May kakayahang pumukaw o maghikayat ng mambabasa. Narito ang pagkakaiba at pagkakatulad ng sanaysay sa ibang akda. Pinagkaibahan, kaugalian, kultura, pamumuhay at paniniwala. Pagkakatulad, nagdagdag kaalaman sa buong daigdig at nagpapahayag ng bagong idea. Mahusay na ipinakita ang pagiging malikhain sa pag-usbong at palawakin ang kaisipan. Parehong umunlad sa sistemang pagsulat at nakabuo ng mga iba't ibang klase nito. Naging malaking pagkakakilanlan sa kanilang bansa, kanilang pagiging malikhain.
Ang panikang pagsulat ay nagbago sa kanilang pamumuhay at kultura sa magandang pamamaraan. Ipinagbili sa pagkaalipin ng kabalitaan ng gumising sa Afrika. Narito ang mga talasalitaan. Si Olada Equiano ay isinilang noong 1745 sa ngayon kilala bilang Silagang Nigeria. Ang buhay sa kanya ngayon ay simple lamang noong panahong pinamumuhayan niya. Ang pamilya ay nagtatrabahong magkakasama upang magtanim ng mais, bulak, tugi at balatong. Ang malalaki nagpastol ng mga baka at kambing. Ang mga kababaihan ay nag-ikid at naghabi ng bulak. Ang ama ni Equiano ay isang dakilang matanda at hukom sa pamayanan. Isa itong posisyon na mamanahin ni Equiano balang araw. Iyan ay hindi kailanman nangyari. Nang bata pa, si Equiano ay dinukot at ipinagbili sa pagkaalipin. Ipinagbili mula sa isang mangangalakal tungo sa isang mangangalakal. Hindi niya nakatagpo ang mga Europeo hanggang makarating siya sa baybayin. Pagkalipas ng mga taon, inilarawan niya ang kanyang mga nakita. Ang unang bagay na tumambad sa aking mga mata pagdating ko sa baybayin ay ang dagat at isang barkong pang-alipin na nooy nakadaong at naghihintay ng mga karga nito. Ito'y labis na nakagulat sa akin. Na di nagtagal ay nauwi sa sindak na ako'y dalhin sa bapor. Ako'y agad na sinuri at inihagis pa itaas ng ilan sa mga tripulante upang alamin kung ako'y malusog. At ako ngayon ay napaniwala na ako'y napadpad sa daigdig ng masasamang espiritu at napatayin nila ako. Nagmamasid sa palibot niya, nakita ni Equiano ang isang pulutong ng mga taong itim ng lahat ng uri ng makakasamang nakatanikala. Bawat bukas na mukha ay nagbabadya ng kalumbayan at bighati. Nalipos, siya ay nawala ng malay. Pinapanauli ang malay niya at siya ay sinikap ng aliwin ng kapwa mga Aprikano. Sabi ni Equiano, tinanong ko sila kung kami ba'y hindi kakanin ng mga taong puti na iyon. Si Equiano ay dinala sa Barbados pagkatapos sa Virginia at nang maglaon sa silang Latira, binili ng isang kapitan ng bapor. Siya'y naglakbay sa maraming lugar, siya'y natutong bumasa at sumulat. Sa wakas ay nabili niya ang kanyang kalayaan at gumanap ng isang pangunahing papel sa kilusan upang alisin ang pang-alipin sa Britanya. Noong 1789, inilathala niya ang kwento ng kanyang buhay, isa sa iilang ulat at marahil ang pinakamahusay na naisulat tungkol sa kalakalan ng alipin ng isang Afrikanong biktima nito. Milyon-milyong iba pang Aprikano ang hindi pinalad sa pilitang nahiwalay sa kani-kanilang tahanan at pamilya. Sila ay isinakay ng bapor sa ibayo ng Atlantiko sa mga kalagayang totoong malupit. Sila pati na ang mga anak na ipinanganak nila ay binili at ipinagbili na parang mga baka at sa pilitang pinagtrabaho ng walang bayad upang payamanin ang mga estranghero. Ang karamihan ay walang karapatan at maaaring parusahan, abusuin o patayin pa nga sa kapritso ng kani-kanilang mga may-ari. Para sa karamihan ng mga inaping iyon, kamatayan ang tanging makapagpapalaya mula sa pagkaalipin. Ang kwentong ipinagbili sa pagkaalipin ay tungkol sa buhay ni Olada Equiano na isinilang noong 1745 sa Nigeria at nadakip at ipinagbili bilang alipin noong siya ay bata pa. Isinasalaysay nito ang kanyang madilim na karanasan ng pagkakahiwalay sa kanyang pamilya, pagtitiis sa kalupitan ng pagkakaalipin at paglalakbay patungo sa ibang bansa sa kabila ng dagat Atlantiko.
Sa kabila ng mga paghihirap, sa huli ay nakamit ni Cuyano ang kanyang kalayaan. Natutong bumasa at sumulat at naging kilalang tagapagtaguyod ng pag-alis ng pagkakaalipin gamit ang kanyang kwento upang ibunyag ang kawalang awang dulot ng kalakalan ng alipin. Moral na aral. Ang kwento ay nagturo na ang pagkaalipin ay siyang malupit at hindi makaturungang gawin na dapat labanan ng bawat isa. Ipinapakita rin nito ang kahalagahan ng edukasyon at pag-asa sa gitna ng kahirapan upang makamit ang kalayaan. Higit sa lahat, ito ay nagpapadala na ang dignidad at karapatan ng tao ay dapat igalang at ipaglaban.